Good morning po. Tayo po yung mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng mga awit, the Book of Psalms, chapter 145, verse 19. Bawat kailangan ng taong tapat at may takot sa Kanya, Kanyang tinutugon, at kung nagigipit, hinahango sila. Today, pag-usapan po natin yung ating mga desires. Sabi po sa Psalm 37 verse 4, "Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart." At dito naman po sa Psalm 145 verse 19, "He fulfills the desires of those who fear Him." At alam niyo po yung salitang desire, kadalasan po na-associate po natin yan doon sa mga maling desires o yung evil human desires na meron sa puso ng tao. Kaya bihira natin gamitin yan sa ating pananalangin. Ano po, iniisip natin, baka itong aking mga desires ay mali. Ano po, pero alam niyo po may mga tamang desires na nagmumula po sa kalooban ng Diyos at yun po ang dapat nating ipanalangin. Ano po, at kung yun ay ating gagawin, tutugon po ang Diyos sa atin pong mga panalangin. Ano po? At kung maaalala niyo po, no, sabi po sa Romans chapter 8 verse 5, "But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires." So nung tayo po na born again, nagbago po yung ating mga desires. Mapapansin niyo po, no? Mas naiisip na natin yung mga bagay na patungkol sa Diyos, related po sa mga bagay na makalangit, at kumbaga yung ating spiritual life na ang ating patuloy na sinusubaybayan. Ano po, yun po yung paglakad sa Espiritu. Ano po, ibig sabihin po niyan, ginugusto natin sa ating buhay yung pong ginagawa ng Espiritu ng Diyos. At sabi sa Galatians chapter 5 verse 24, "Those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passion and desires." Pansinin nyo, nawawala na po sa atin yung mga desires na makasanlibutan na nagbibigay ng kapahamakan or kamatayan, ano po, spiritual death sa buhay ng tao na binabanggit po sa James chapter 3 verse 14 hanggang 15. Ano po? At alam niyo po, matutuklasan natin na sa buhay na ito, no? Kapag tayo po ay maisentro natin yung mga desires ng ating puso sa kalooban ng Diyos, ay ganap na mararanasan natin yung answered prayers sa ating mga buhay. Iyan po ang sekreto ng Panginoong Hesus. Sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 2, "As a result, He does not live the rest of His earthly life for evil human desires, but rather for the will of God." Kaya lahat po pala na ginagawa ng ating Panginoong Hesus, nagtatagumpay po siya. Ano po? Kasi nakasentro po yung kanyang buhay, ano po, sa kalooban ng Ama sa langit. Kaya alam niyo, ito po ang dapat nating tularan, ano po. Kasi minsan po marami tayong dinidesire sa buhay na ito na hindi sumasang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Okay? So mapapansin nyo, dapat po makita natin sa buhay natin kung ano po yung kalooban ng Panginoon. Ano po? At mapapansin nyo po dito sa Mark chapter 1 verses 40 to 41, minsan may isang lalaki na kitungin na lumapit sa Panginoon. Ano po? Ang sabi rito, "A man with leprosy came to him and begged him on his knees, 'If you are willing, you can make me clean." So dito po makikita ninyo parang tayo po itong lalaking ito. Siguro ang tanong natin sa Panginoon, kalooban mo ba, Panginoon? Kung kalooban mo, pagalingin mo naman ako o baguhin mo naman ang buhay ko. Yun ang panalangin po nung lalaking meron pong ketong. Pero mapapansin nyo po, ang ganda po ng ginawa ng Panginoong Hesus at yung pagtugon niya doon sa sinabi ng lalaki. Sabi niya, dito po sa susunod na verse, "Filled with compassion, Jesus reached out His hand and touched the man. 'I am willing,' He said, 'be clean.'" Kita po ninyo, napakahalaga po nitong katotohanan na ito. Kasi ang Diyos po willing siya, no? It is God's will for us na tayo po ay masave, maborn again, mapagaling sa karamdaman, ma-deliver sa anumang kasamaan na meron sa mundong ito. God's will po yan. Kaya pansinin nyo, ang Panginoong Hesus, ang sagot niya doon sa lalaki, "I am willing."
Kaya lang dinagdag po dito sa description ng Biblia, yung pong ginawa ng Panginoon, ang sabi po dyan, He was filled with compassion. Dito makikita ninyo yung grace ng Diyos. Ano po? Ang grace po kasi is God's willingness to help us. Gusto tayong tulungan ng Diyos. Kaya lang ang tanong, gusto ba nating magpatulong? Kaya alisin natin yung confusion sa ating isipan. Minsan sinasabi natin, siguro hindi kalooban ng Diyos na ako'y mabago, hindi kalooban ng Diyos na magkaroon ako ng kagalingan, o lumaya ako dito sa aking problema. Siguro gusto niya na itong kalagayan ko. Mali po. Ang Biblia po, pinapakilala ang Diyos na gracious. Pag sinabing gracious, He is always willing to help us. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon doon sa lalaki, I am willing. No? Sana makita natin ang Diyos na ganun po ka-gracious. At kung maalala nyo sa John chapter 5 verse 6, yung lalaking paralisado, tinanong din ng Panginoon, do you want to get well? Bakit kailangan niya pang tanungin? Kasi sa buhay na ito, pwede nating sagutin na, Lord, okay na ako eh. Hindi ko na kailangang gumaling. Sanay na ako sa nangyayari sa aking buhay. Sa sakit ko, sa kahirapan ko, o sa kalagayan ko. Pero ang tanong ng Panginoon sa atin, do you want to get well? No? Napakahalaga po na makita sa atin yung willingness. Ano po, na tayo po'y kilusan niya. Kasi yan po yung hinihintay ng Diyos, yung i-desire ng ating puso, yung ating pong pagbabago. At dun sa Mark chapter 10 verse 51, familiar tayo sa istorya ni Bartimeus na nung tinawag siya ng Panginoong Hesus, palukso siyang lumapit sa Panginoong Hesus. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, what do you want me to do for you? Sabi niya, Rabbi, I want to see. At gumaling si Bartimeus. So mapapansin nyo, ano ba yung desires na ini-entertain ng Panginoon? Ano po? Unang-una po, yung taong nagdi-desire ng pagbabago sa kanyang buhay. Kung nagdi-desire ka ng pagbabago, kapatid, willing ang Diyos na tulungan ka. Pangalawa, kung nagdi-desire ka na maging blessing sa buhay ng ibang tao, garantisado yan, kapatid. Tutulungan ka ng Diyos. Isa yan sa mga bagay na mahalaga sa buhay na ito. Hindi lamang yung mabago ka, kundi maging agent of blessing ka sa buhay ng ibang tao. Ano pa? Yung desire na maglingkod sa Kanya. Kapag ang isang tao, ipaglilingkod niya yung buhay niya sa Diyos, ano po, tinidesire niya na yung buhay niya gamitin ng Panginoon, tinutugon ng Diyos yung kanyang mga panalangin. Kaya magiging totoo sa Kanya yung sinasabi sa Psalm 145 verse 19, He fulfills the desires of those who fear Him. Ngayon, dagdag pa dyan, hindi lamang natin i-desire, kundi dapat manalig tayo na tinanggap na natin yung katugunan sa ating mga panalangin. Yung po sinasabi ng Mark 11 verse 24. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.